Ako nga pala si Marie Joy Marie Subay, ang kapatid ni Florami Subay. Nung una po ay nagkakilala po sila Yuha at kami kasi yung kapatid ko na si Florami na may disability is hindi siya umuwi sa amin. Kaya doon na lang siya sa Pardo kasi gusto niya yung freedom dun sa Pardo kasi marami din akong mga relatives doon sa side ng mama ko. Tapos inalagaan din siya ng mga vendors doon. Binigyan siya ng mga pagkain. Kaya safe yung kapatid ko doon sa Pardo. Pero hindi namin nga pinabayaan. Never namin pinabayaan yung kapatid namin may disability. Pero I think nagkilala sila ni Yuwa nung pista sa Luha na malapit lang sa Pardo. Inano niya si Pami, yung disability, yung sister kong may disability niya. In-invite niya sumakas sa apartment niya, pumunta sa apartment niya para galawin. Sinabi niya ng sister ko, ginalaw siya nun. Tapos, nung second day, pinunta siya ng sister ko dito sa amin, sa Kinasangan, sa bahay sa side ng papa ko. Tapos, wina-warningan yun namin yung foreigner kasi may sister may disability siya. It's not normal. Pero yung sinagot na yun ng foreigner is normal daw si Pami. Isa normal daw para sa kanya. Kaya sabi ko, minawarningan namin kasi pag once nga magrelasyon ka sa disability, lalo na pag yung diferensya is yung utak. Kasi si Pami may delay development siya. So, bawal yun kasi hindi naman yun sa appearance yung diferensya niya. Yung sa brain niya. Kasi 6 years old yung brain niya. Tapos, binarningan namin yung partner kasi ayaw niya maniwala. Gusto niya siya lagi sakto ba? Siya lagi yung tama. Siya lagi ang tama. Tapos, nung nag-decide siya nga, nag-decide kami na dito na lang mag-rent ng apartment malapit lang sa bahay namin para ma-monitor namin yung sister kong may disability. Pero sadly, yung foreigner sobrang strict po ni Sir Yuha. Sobrang strict. Ayaw niya ipamonitor namin yung kapatid niya. Ayaw niya may sinasabihan siya na, Yuha, you need to feed my sister enough. Kasi hindi naman sapat yung pinipid ng sister ko na may disability. Imagine mo, yung pinipid lang niya is yung pan at saka bachi bar, yung bread at saka bachi bar. Hindi yun enough eh. Kasi hindi naman kami foreign. Kasi sa mga Pilipino kasi yung ano namin is yung rice at saka Philippine dishes lang. Pang-araw-araw yung from breakfast to dinner. Pero si Yu ayaw niya talaga. Ayaw niya talagang maniwala, ayaw niya magpa-advise sa iba, yung anong dapat gawin, gusto niya siya laging tama. Tapos nung time na yung nagbakasyon siya sa Bohol, 5 days siya doon. Tapos yung niya sa kapatid ko hindi na pang 5 days na allowance. Imagine mo 300 lang. Tapos 5 days siya doon. Ayan, kami na lang ang nag-alaga sa kapatid ko na si Florami. Binigyan namin ng pagkain. Tapos pagbalik niya kasi pagbalik niya dito sa Cebu kasi yung time na yun is December 1, doon nawala yung passport niya. Tapos physical abuse niya yung disability kong sister. Sinuntok niya dito. Tapos yung inano ng baso sa ulo habang buntis siya. At sinuntok dito habang buntis siya. Buntis siya, 1 month pa yung tiyan niya dun. Tapos yung sister ko umiyak, pumunta sa amin at nagsumbong physical abuse yung sister ko ni Yuha. Kaya nag-decide ako na kausapin si Yuha nung time na yun. May kasama si Yuha na subscriber na si Max niya, ginamit lang niya yun para pang-support ng sister ko. Kasi sa totoo lang, hindi naman yung obligasyon ni Max eh. Obligasyon niya ni Yuha kasi siya yung nakabuntis. Tapos yung time na yun is, inausap ko si Yuha nga, Yuha, you need to feed my sister enough. Kasi buntis siya. Kailangan kasi siya ma-maintain ng pagkain. Pero yung sinabi ni Yuha, mind on your own business. Kaya noon, para sa akin, insulto. Tapos sinabihan niya din ako na
nga sa WhatsApp niya, wag kayong lumapit sa kapatid niyo nga mga may disability na si Florami, kahit pamilya kayo. Wala daw kami karapatan. Para sa amin sobrang insulto yun eh, at saka na physical abuse, sexual harassment din niya ako. Kasi yung every time na bumisit ako sa apartment, yung dibdib ko, tapos yung pet ko, sobrang disrespectful niya para sa akin as a woman. Kaya yun yung reason bakit ayaw ko sa kanya. Kaya nga galit yung mga tao sa kanya dito sa kapitbahay ko, kasi hindi niya din mapid ng sakto yung sister ko, tapos ayaw niya pagpa-advise nung kapanganak pa lang yung sister ko, ginagamit na niya yung kahit wala pang recovery, ginagamit niya kahit bago pang kapanganak. Tapos yung baby naman po is binabaliktad niya parang manika, like nakaano yung bata, tapos yung inaano niya yung bata, tapos yung bata, yung newborn baby, yung ano niya na para lang dal, tapos malnourished yung baby. Naawa kami sa baby kasi hindi siya marunong maghawak ng baby. Kaya ayaw niya, kaya sinabihan siya ng mga kapitbahay namin, marami nakakita, maraming witness kung paano niya inaano yung baby, binabalimbag na parang dalang. Kaya umiyak yung baby, tapos noon is inano niya si Florami niya, go to home na, kasi ayaw niya magpa-advise sa mga naka-witness kung paano niya inano yung baby. Inano niya kiner na parang dalang. Kasi sa totoo lang, malnourished po yung baby. Nakakawa po, at saka pag-uwi niya doon sa apartment, nilaguan niya sa geri po yung mukha ng baby, tapos tinakpan yung bibig ng baby. Kaya naawa kami, baka mamatay yung newborn baby sa kanya. Kasi si Sir Yuha po ay hindi po marunong mag-alaga ng bata. Sa totoo lang. Kaya nag-decide na yung Manila police, yung Manila police na i-report siya. Hindi po kami nag-report. Only po yung taga Maynila yung po, kasi yung kaso niya is nandun na sa Manila. Kaya nag-decide yung mga police na pumunta dito sa Cebu para akasuhin yung dapat para sa sister ko. Kaya pinunta siya sa shelter at saka yung baby para mas safe. Kasi sa totoo lang, hindi po safe ang baby at saka si Florami sa kayuha, kasi hindi marunong mag-alaga. At saka baka yung sister ko, baka mabalyo kasi kapanganak lang yun, at saka may disability yun. So delikado na, baka mangyari yun. Kaya nag-decide ang shelter na kunin yung kapatid ko para malagaan, para maintenance ng vitamins, kasi malnourished din yung kapatid ko. Tapos sinabi pa niya sa vlog niya na kinikare niya yung kapatid ko. No, hindi po. Sa totoo lang, in real life po, hindi po. Tsaka marami din nagko-comment sa kanya na good comment, kasi si Sir Yuhada mabait. Never siya napakabait. Kahit advice naman sa ibang tao na kailangan namin niya i-feed si Pami sa kanya. Tapos sabi niya, ayaw niya magpa-advise. Gusto niya palagi siyang tama. In-advise siya sa mga kapitbahay ko na dapat itong gawin mo, kakainin mo ng sakto, tapos ang sinabi lang niya, mind on your own business. Sobrang sakit po para sa amin eh, kaya at saka naawa din kami sa newborn baby, malnourished yun, at hindi pa marunong mag-alaga si Yuha. Baka mamatay yung baby sa kamay niya, so delikado na, sobrang delikado yun. Maraming salamat.